Nasuspinde ang paghikop ni Danny sa paswelong hawak nang makitang pababa ng hagdan si Kathleen. Sa nakikitang ayos nito, hindi na kailangan ng kaibigang magtanong. Mag-a-apply ang dalaga ng trabaho. Bahagyang hapet ang pencil skirt nitong suot. Lagpas tuhod na tinernohan ng puting office blouse. Itim na doll shoes. Maayos na nakadainta sa isa ang buhok ng dalaga. May manipis na pahid ng kolorete sa muka. Isang may kalaparang shoulder bag ang dala. Bago umupo sa sopa, patay mali siyang nagsisilid ng ilang papel sa brown envelope. Hindi sinasalubong ang paningin ni Danny o ni Dina. Ay, wala na talagang pigilan ito. Sita ng babae sa napabuntong hiningang si Kathleen. Gusto ko siyang tulungan. Tipid na sagot ni Kathleen na kinuha ang compact powder sa shoulder bag. Sinipat ang sarili sa salamin. Linawin ko nga ulit, mag-a-apply ka sa pabrika para makapagtrabaho ron. At hindi to alam ni Aidan. Tapos, tutulungan mo siyang makabayad sa pagkakautang niya sa current girlfriend niya ngayon. Nang sa ganon, hiwalayan niya na ito at maging happily ever after na kayo. Tila naniniriyang wika ni Sharon mula sa pagkakadulog sa hapag. Naibaba ni Dina ang posuelo sa center table. Nainabot naman ni Kathleen. Ito ang uminom roon. Bago tumango bilang pagsang-ayon kay Sharon. Si Rizal pa lang naman ang nababarel sa plaza, hindi ba? Pangalawa lang si Kathleen kung sakali. Nakangising wika naman ni Vilma na palabas ng CR. Nakatapis ng tuwalya ang katawan. Bagong liko. Pag nagmahal kayo balang araw, maiintindihan niyo rin ako. Mahinang wika ng dalaga bago muling inubos ang kape ni Dina. Nag-usap na sila ni Kathleen kagabi matapos nitong kausapin ng mga magulang sa telepono. Nagpaalam na magtatagal pa rito sa Maynila. Hindi sinabi ang katotohanang natuklasan kay Aidan. Bukod sa dahilang sinusubukang mag-apply dito sa Maynila. Okay lang ba yung ayos ko? Hindi ba ako mukhang librarian? Tanong ng dalaga sa tatlo. Gwapa pa hapon ni mo, oy! Komento naman ni Vilma na pinasadahan siya ng tingin. Litong napasulyap si Kathleen kay Sharon. Nag-approve ito. Sinabing bagay daw. Wish me luck. Anang dalaga pa bago tumayo sa pagkakaupo. Patungo na sa pinto. Good luck. Ani Danny na lang na inabot ang paswelong wala ng laman. Kumaway pa saglit si Kathleen bago lumabas ng pinto. Nabuang na si Kathleen. Uy! Naiiling na wika ni Vilma na may kung anong kinukuha sa bag na dala. Ay, ewan ko ba? Ganon siguro talaga pag tinatamaan na pag-ibig. Nabubuang. Tila sumusukong saad naman ni Danny. Nang huminto ang taxi sa harap ng gate, agad nagtama ang mata ni Francis at ni Kathleen. Tila kanina pa ito nakatambay sa kinaroroonan. Nakasakay pa nga sa bike habang kausap ang guard sa maliit na shed nito. Nagpakawala ng tipid ngunit sinserong ngiti ang lalaki. Matapos tumango, antimano'y napatingin rin sa dalaga ang guard. Saglit nag-atubili ang dalaga sa pag-ibis. Humingi ng ilang minuto sa sarili sapagkat tila siya nahihiya na hindi niya mawari. Kunway naghagilap siya ng pera sa bag matapos tanungin ang driver kung magkano. Saktong sinusuklian na si Kathleen nang mapansin ng dalagang papalapit si Francis sa taxi. Iniwan ang bike sa pinanggalingan. Ito pa ang nagbukas ng pinto. Inalalayan siyang bumaba. Bagamat nag-atubili nang magtaop ang kanilang mga palad sapagkat tila may isang saglit na init na dumaloy sa kanyang pulsuhan mula sa pagkakahawak ng lalaki. Mabilis iyong inignora ni Kathleen. Paano'y ngayon niya lang napagtatanto na oo nga, malakas ang dating ni Francis. Isang bagay na hindi niya napansin agad nung una nilang pagkikita. Paano'y tutok siya kay Aida noon. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit bukang bibig ito ni Danny. Kahit simpleng bihisan lamang kasi, umaangat ang kagandahang lalaki nito.
Ang aga mo naman. Anang lalaki na sa mukha niya nakatitig. Nagbaba ng paningin si Kathleen nang mag-umpisa siyang maglakad. Sa kanya lang napansing bumitaw sa kanya ang palad nito. Ganun naman talaga kapag mag-a-apply, di ba? Aniya na saglit binaling ang mata kay Francis bago tinuon sa guard na nakangiti sa kanya. Kahit na, maaga ka ng 1.5 oras. Mostly, 9 ang pila ng mga nag-a-apply dito. Kasual na saad ni Francis bago tinungo ang bike nito. Umakmang papasok sa maliit na gate ngunit nilingon ang dalakang tumungo sa ilang nakahilerang upuan plastic sa tabi kung saan naroroon ang guard. Humarap pa nga ang guard, pabuelo marahil sa pakikipag-usap sa dalakang may kung anong kinukuha sa shoulder bag. Napapakamot sa batok na tinawag ni Francis ang dalaka. Sinabing papasok na sila sa loob. Bagamat nagtaka, tumayo sa pagkakaupo si Kathleen, tinapunan ng nagpapaalam ng ngiti ang tila ng hinayang na guard na walang nagawa kundi ihatid ng tingin ang papalayong dalaga. Pinauna ni Francis na pumasok si Kathleen sa munting pinto. Bago saglit sinulat ng dalawa ang mga pangalan sa logbook ng guard na roon naman ay nakapwesto. Dahil hindi pa naman nagtatrabaho roon ang dalaga, nagpakita siya ng ID saglit. Nang matapos, tuluyang napasadahan ni Kathleen ang kabuuan ng 2 gusaling magkatabi. Napalunok ang dalaga. Hindi niya napagmasdan ito nung nakaraan. Ganun ba talaga siya kaalikaka kay Aidan na hindi niya napansin ang paligid? Dahil hindi niya alam ang gagawin o kung saan pupunta, hinintay ni Kathleen na itabi ni Francis ang bike nito sa ilang nakahilarang bike sa gilid ng gate. Saan naman ako magpapasa ng resume dito? Tanong niya kay Francis na saglit naman lumingalinga. Mamaya pa naman ang bukas ng office, almusal muna tayo. Yaya nito na hindi tinanggihan ni Kathleen. Sumunod siya rito sa isang pasilyo. Bukas ang sinasabing kantin, may ilang nagkakape na nga at kumakain. Sumalubong sa ilong ng dalaga ang nilulutong samyo ng mga ulam. Pinuupo siya ni Francis saglit. Tinanong ang gusto niya. Sinabi niyang kape na lang. Bago kukuha ng pera sana sa bag ngunit tumalikod na ito. Hindi maiwasan ni Kathleen na pagmasdan ang katawan ng lalaki habang naglalakad patungo sa counter ng kantin. Mas malaki ang katawan nito kay Aidan. Kung sa tangkad, parang parehas lang ata. Mas mapusyaw lang talaga ang balat ni Francis kesa sa kanyang nobyo. At singkitin ng lalaki. Tila ba may Chinese genes. Maraming nagsasabing si Aidan raw parang totoy-totoy ang muka, baby face. Idagdag pang mula nang magtagal sa Maynila, pumusyaw ang balat. Si Francis, siguradong mas matanda sa kanya ng ilang taon kung pagpapasehan ng seryoso, ngunit approachable naman na dating nito. Napakunot noo si Kathleen nang mapagtantong matagal na pala siyang nakatingin kay Francis sapagkat nang lumingon ito, nahuli siya ng lalaki. Patay mali siyang binaling niya ang mata sa ibang direksyon. At saan naman galing yung kumparahan? Para saan? Tanong ng muntintinig sa sulok ng kanyang isip. Binaling ni Kathleen maya-maya ang pansin sa suot na relo. Anong oras kaya darating si Aidan? Nais niya sanang ipaalam rito na mag-a-apply siya ngunit sa pagkakaalam niya, wala naman itong telepono sa boarding house na tinutuluyan. Wala kasing nababanggit roon ng nobyo. Ito lamang ang tumatawag sa kanya, sa kanila. Kaya nga binigay niya ang telephone number ni Danny at address nito noon kahit hindi naman ito tinatanong. Bagamat hindi naman talaga close si Dina sa kanyang nobyo at 3 beses lang nagtagpo ang dalawa. Lagi pag natataon na birthday niya noon, naisip ng dalaga na baka kailanganin ng pagkakataon since parehas namang nasa iisang lugar ang dalawa. Yun nga lang, walang alam si Aidan sa uri ng trabaho ni Dina. Hindi rin naman kasi kailangan pang malaman ni Aidan. Bakit ikaw maaga ka din? Balik ni Kathleen kay Francis sa tanong nito kanina nang dumating siya. Napangiti ang lalaki habang binababa ang tray ng 2 poswelo ng kape. Isang platito ng maliit na slice ng chocolate cake para sa kanya at isang plato naman ng tapsilog para sa lalaki.
Nang iabot ni Kathleen ang 100 sa lalaki, tumanggi ito. Walang nagawa si Kathleen kundi muling ibalik ang pera sa bag dahil nagsimula na itong kumain. Nga pala, nabanggit sa akin ni Nanay Grace na tumawag ka raw kahapon. Kinumpirma mo raw na darating ka ngayon, kaya maaga akong pumasok para masamahan ka. Nakangiting sabi ni Francis bago humikop ng kape. May kung ano sa sinabi nitong tila nais mag-init ang kanyang bawat pisngi, ngunit pinalis ni Kathleen ang isiping iyon. Baka naman ganito talaga ka matulungin ang lalaki. Salamat sa almusal. Manginang sabi ni Kathleen na kinuha ang tinidor sa gilid ng platito, ngunit bago mag-umpisang kumain ay saglit na lumingalinga. Mamaya pa yun, 10:00 ang pasok ng mga taga-opisina. Agaw ni Francis sa dalagang saglit na tigilan. Muling tinuloy ang naudlot na pagpiraso sa chocolate cake. Sabi mo raw kay Inay Grace may basic knowledge ka sa computer? Tanong nito sa dalagang tumango. Base sa interview sa'yo kahapon sa telepono, sa auditing ka ilalagay. You are in charge sa mga delivery in and out, sa batch ng mga output na ide-declare ng mga line leaders. Minsan may ilang tax na aayusin ka, lalakarin. Yung dati kasing nasa posisyon na yan, nag-maternity leave, indefinite ang balik. Unang baby raw kaya magpo-focus muna sa bata. Ani Francis na kinakunot ng noo ni Kathleen. Teka, ibig sabihin na interview na ako kahapon ni Ma'am Grace? Napapantastiko ang sabi ng dalaga. Tumungo si Francis bago muling naglagay ng pagkain sa bibig. Saglit ngumuya, uminom ng tubig bago nagsalita. Base sa sinabi mo kahapon, yun ang nakikita ni Inay Grace na dapat mong posisyon. Anito pa. Saglit na pamaang si Kathleen. Parang hindi kasi interview ang nangyari kahapon nang makausap niya ang Ma'am Grace na sumagot sa numerong binigay ni Francis. Parang tamang pakikipag-usap lang yun. Nasaglit niyang kinataka. Ngunit pinalis na lang ni Kathleen ang mga isipin. Aarte pa ba siya? Ayun na nga at tanggap na siya. Saglit sinabi ni Francis ang sweldo. Above minimum, hindi pa kasama ang OT kung meron. Hindi maiwasan ni Kathleen na matuwa. Iba talaga ang rate kapag sa Maynila kaysa sa probinsya. Maya-maya pa'y nadagdagan na ang mga taong paroon at parito. Pinilit ubusin ni Kathleen ang biniling pagkain ni Francis, maging ang kape, kahit nakapagkape na siya bago umalis. Ex mo. Kasual na sabi ni Francis maya-maya. Automatic kong luminga si Kathleen. Tila siya pinanghinaan ng loob nang makitang nakaakbay si Aidan sa nobya nito. Tuloy-tuloy ang dalawa sa elevator, paakyat ng opisina. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Sana lang makapagtrabaho ka na maayos kahit nagsuselos ka. Nakangiting wika ni Francis na kinatingin niya bigla sa lalaki. Tapos na ito sa pagkain. Saglit sininop ang ilang mumong nalaglag sa harapan. Pinunasan ng tissue ang pinagkanan bago nagsalita. Nung makita kitang umiiyak tapos di ka man lang pinaliwanagan ni Sir Aidan, sabi ko, makikisaw-saw nga ako. Pero bukod dun, hindi ko itatangging na-attract ako sa'yo. Para lang alam mo kung ano nga asahan sa akin. Prangka nitong sagot na kinalunok ng dalaga. Bagamat may munting hinala na sa gawi at pakikitungo sa kanya ng lalaki, hindi niya akalaing sasabihin agad nito ang intensyon sa kanya. Paano niya kaya ito bibikuin sa napipintong panunuyo? Kung alam nitong single siya, kahit na ang totoo ay hindi. Dahil sila pa rin ni Aidan. Tila gustong umatras ni Kathleen nang marating nila ang pinto ng main office. Second floor din. Ang ikatlong palapag, sabi ni Francis, stockroom at lagayan ng mga produktong nayari na. Ready for shipping. Ang katabing gusali nito, 3 palapag rin at working station naman ng mga tela. Saglit niyang nilingon si Francis na luminga rin sa kanya. Nasa loob na si Inay Grace. Anito na humawak sa siradura ngunit hindi mo na binuksan. Mababait naman sila, huwag kang mag-alala. Hindi ka nila sasaktan. Tila nanunoksong wika ni Francis pa na kinangiti niya lang ng tipid. Nga pala,
Kung gusto mo kasabay akong mag-lunch mamaya, hintayin kita sa kantin. Pwede ka rin magpakisuyo sa mga staff doon na padalhan ka rito. May numero naman sa tabi ng telepono. Ani Francis pa na kinatangulang ng dalaga. Ready? Tanong nito na tila'y alam ang kanyang nararamdamang pagkailang at pag-aalinlangan. Napipilitang tumango siya. Nang buksan ni Francis ang pinto, sabay-sabay na napatingin ang mga tao sa loob. Isang may edad na babae na may kung anong sinisipat sa computer. Dalawang babaeng tingin ni Kathleen na ilang taon lamang ang akwat sa kanya. Sa dulo ng mga lamesang may kanya-kanyang silyang pares, nakaupo si Aidan sa silya. Samantalay, nakaupo naman sa ibabaw ng lamesa nito si Juliana. Halatang nagkakatuwaan pa ang dalawa. Sabagay, wala pa namang alas 10, halos 40 minutes pa. Ang maluwag na pagkakangiti ni Aidan at ng nobya nito ay napalis nang makita si Kathleen. Otomatikong nalukot ang mukha ni Juliana. Si Aidan naman, namutla. Iniwan na rin siya ni Francis nang maipasa na siya sa may edad na babae, si Inay Grace na nakausap niya kahapon sa telepono. Mabilis na nasundan ni Kathleen ang mga instructions na inilahad ni Inay Grace. Hindi ito nagpatawag ng ma'am. Manay Grace o Inay Grace lang daw sapat na. Mababa ang loob kahit halatang matagal nang naglilingkod sa kumpanya. Hindi man palang ngiti ang matanda, magaan naman itong kausap. Matsyagaring magpaliwanag at malumanay magsalita. Bago mag-bell ng alas 10, may 3 taong dumating pa. 2 lalaking may edad na at isang kasing edad lang ni Kathleen. Bagong hire lang din sa opisina. Kung kasama si Inay Grace, 9 silang office staff. Pangalawang lamesa ang pinaukupa ni Inay Grace kay Kathleen. Katapat niya ang kaedad niyang si April na binigyan siya ng tipid ng ngiti bago siya kinamayan. Naipakilala pa si Kathleen sa mga bago niyang makakasama sakalang tuluyang nagbel. May mahinang tugtog na nanggagaling sa FM radio. Malakas din ang buga ng aircon nang lumakad ang oras at nagtrabaho na sila lahat. Iniwan na si Kathleen ni Inay Grace. Hindi lang sigurado ang dalaga kung paano papatayin ang isiping mula sa kanyang likuran. Nararamdaman niyang nakatingin sa kanya si Aidan at marahil maging si Juliana. May kanya-kanya silang computer sa gilid ng desk. Lahat naman nang i-encode niya o mga detalyeng nais malaman nasa folder o di kaya'y nasa computer. Nakalista na rin ang gagawin niya o naiwan trabaho nang sinabing nag-maternity leave na pinalitan ni Kathleen, kaya hindi na siya nahirapan pa o nangapa ng gagawin kapag natatapos niya ang isang trabaho. Kasalukuyan niyang nilalagyan ng highlighter ang ilang task na natapos nang dumaan sa harap niya si Juliana. May dalang 2 puswelo ng kape. Malapit sa kanyang gawi kasi ang water dispenser. Kaya hindi maiwasang daan-daanan siya ng mga nagtitimpla ng kape o kumukuha ng tubig. Sa kabilang panig naman kay April, naroroon ang pinto ng CR na kinapasalamat ng dalaga. Akala niya kasi bababa pa sila o lalakad pa sa pasilyo para lang magbanyo. Kahit ramdam ni Kathleen ang tingin sa kanya ng babae, pinapalis niya ang kailangan. Fix ang isip niya sa trabaho. Sa sweldong sinabi ni Francis at sa kontratang nabasa niya kanina na agad ring pinirmahan matapos intindihin, makakabayad sila agad sa babaeng ito kung hahatiin nila ang sasahurin. Tipid naman siya at hindi siya materyosang babae. Sa kalkula niya, tatakbo lang ng 6 na buwan, makakabayad na sila agad ni Aidan. Sa kanya na lang sasabihin iyon sa lalaki kapag nag-usap na sila. Kahit gustong-gusto niyang lapitan ito kanina at yakapin, pinipigilan ng dalaga ang sarili. Buti nga, hindi masyadong mahigpit ang kumpanyang ito sa magkatrabahong magkatipan. Yung iba kasi, hindi talaga. Bagamat may kasuplatahang nahihimikan si Kathleen kay Juliana, tingin niya hindi ito basta-basta bibitaw sa salitang delikadesa upang awayin siya ng ganon-ganon lang. Alam niyang kakakahan nito, ngunit ano bang magagawa niya? Pakiramdam niya kasi kung uuwi lang siya at hahayaan si Aida na lutasin ang problema nito,
Baka matagalan pa ang lalaki at ayaw man niyang isipin o aminin. Baka mabaling kay Juliana ang pagtingin nito na dapat ay kanya lamang. Maganda na rin ang ganito. Nababantayan niya ang nobyo. Muli, oo, inaamin niyang kagagahan to. Kaso wala eh. Ganun talaga. Mahal na mahal niya si Aidan. Kahit na alam niyang sa masasaksihang lampungan ng dalawa sa susunod na mga sandali at araw, tila mahihirapan siyang huminga.